Pinoy Creepy Stories 18. This happened November 28 last year. Nagbakasyon yung mga katrabaho ko dito sa Bicol. After ng escapades namin nagstay sila sa bahay namin. Nabanggit ko sa kanila na may pasyalan with street foods malapit sa amin. So bago yun naligo muna sila. Halos lahat sila nag-CR kaya medyo tinatamad na sana ako noon, tumuloy kasi lampas 10 kami noon. And inabot kami ng ilang oras sa pag-CR nila. Fast forward papunta na kami dun sa pasyalan and we decided to use a navigation app. Naka-van kami noon at around 10 PM kami umalis. Hindi ko alam pero ibang way ang tinuro sa amin nung app and hindi ako familiar dun, lalo na dapat main road ang dadaanan namin papunta sa balak namin puntahan, pero yung nasa map pasikip ng pasikip ang daanan. Sabi ko sa kasama namin wag nang tumuloy kasi parang di na kasya yung van sa dinadaanan namin, pero pinilit niya na tumuloy so hinayaan ko na lang kasi iniisip ko makakalabas kami. So ayun, habang tumatagal pasikip ng pasikip yung daanan namin till may paliko kaming dadaanan at may lumang bahay doon. Pagdaan namin dun iba na yung pakiramdam namin lahat. Yung friend kong gay na sobrang dull biglang nanahimik, so dun iba na talaga yung aura sa loob ng van. Pagliko namin dun sa lumang bahay may pababang part na dadaanan kaso di kinaya ng van kasi tumatama yung unahan sa sobrang lalim, so nag-decide kami na lumiko at bumalik na lang. Nahirapan kaming lumiko kasi masikip yung kalsada, and sa may curve sa tapat ng lumang bahay lang kami pwedeng lumiko pero pahirapan pa. Bumaba yung mga guys na kasama namin para tulungan yung driver na makaliko dun sa curve. Nung una ayaw bumaba nung gay namin na kasama, so nagtataka na kami dun. Fast forward nakaliko na kami. Tapos nakabukas yung bintana sa harap ng van kung saan ako nakaupo at yung isa kong friend. Sabay kami nagtinginan nung biglang may umiyak ng humahagulgol kaya dali-dali namin sinarado yung bintana ng van. Paglampas namin doon sa lumang bahay biglang nagsalita yung friend kong gay na nung time na dadaan kami doon sa pababang part ng kalsada, nakita niya sa harapan namin yung bata na nakangiti daw at malaki ang ulo niya. Parang nainis daw yung bata na di kami tumuloy doon sa pababang part kaya ayaw niyang bumaba ng van. Pagkasabi niya nun nahulog kami sa gutter nung kalsada. Nung unang hulog ng isang gulong sa harap nagpreno agad yung kasama namin and malakas ang kapit ng preno niya, so nagulat kami na nahulog pati yung isang gulong sa likod kahit nakapreno. At parang may malakas na tumulak sa likod ng van para mahulog kami. Lakas ng sigawan namin. Sobrang takot na kami nun kasi liblib yung lugar and walang lumalabas na mga tao dun kahit may commotion sa labas. Sobrang helpless namin, so tumawag ako ng tulong and nagpicture ako. Dun sa picture di ko ine-expect na mag-capture yung katulad ng dinescribe ng friend ko na bata na malaki ang ulo. Nasa likod ng ulo ng driver na kaibigan namin yung mukha niya and nakangiti siya sa akin. Walang ibang tao sa van kundi silang mag-asawa lang na nasa harap. Hindi ko napansin yun nung una kasi nang hihingi kami ng tulong sa mga tanod para itulak yung van. Napansin ko pa yung mga aso nagkumpulan malapit doon sa lumang bahay and nakatingin sa amin pero hindi sila tumatahol. Nung naangat na yung van sumabay sa amin yung mga tanod para ihatid kami sa main road and nabanggit ni kuya na madalas na daw mangyari yun sa part ng kalsada na yun kaya di na sila nagulat nung naaksidente kami doon. May kababalaghan daw talaga sa part na yun. Kaya pala nung dumating sila at nagtutulak ng van tinginan sila ng tinginan. Dumaan muna kami sa simbahan para magdasal kasi babiyahe sila pabalik ng Manila kinaumagahan. Halos lahat kami di nakatulog pagkakita nung picture na nakapture ko nung nandun kami. Naalala ko kaya pala parang may pumipigil sa amin umalis kasi halos lahat sila inabot ng ilang oras sa pag-aayos papunta doon.